Kulang daw ang kalahating bilyong pisong pondong inila ng COMELEC para sa serbisyong magtatransmit ng resulta ng botohan sa eleksyon 2016. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin nakukuhang service provider para dito. May ulat on the spot si Cecil Villarosa ng DZBB. Cecil? Rafi, mahigit 6 na buwan bagong eleksyon 2016, humingi ng karagdagang budget ang Commission on Elections para pondohan ang serbisyo para sa election results transmission. Ang election results transmission service system ang gagamitin sa mga city, municipal, provincial at national canvassing center para magpadala at tumanggap ng mga transmitted na resulta ng boto. Ayon mismo kay COMELEC Chairman Andres Bautista, nakukulangan ang mga service provider sa 558 million pesos na aprobadong budget ng COMELEC para sa proyekto. Nakausap umano ng COMELEC ang mga potential service provider na kinabibilangan ng mga telecommunications company at humirit ang mga ito na doblehin ang inilaang pondo ng poll body at gawin itong 1 bilyong piso. Paliwanag ni Bautista, gagamitin ang karagdagang pondo para maglagay ng mga satellite na magpapahusay sa mga signal para matiyak na maayos na matatransmit ang election results. Target ng COMELEC na mapataas ang transmission rate sa eleksyon 2016 dahil noong 2013 elections, ang naitalang transmission rate ay 76% lamang. Pero dahil nagagahol na sa panahon ng COMELEC, sinabi ni Bautista na habang nakabinbin pa ang kanilang hiling sa Kongreso na karagdagang pondo, tuloy pa rin ang procurement process ng kanilang Bids and Awards Committee para sa proyekto. Katunayan, naglabas na ng bagong notice ang COMELEC back kung saan inanunsyo nito na matapos ang dalawang magkasunod na failure of bidding, magdaraos na sila ng negotiated procurement para sa election results transmission. Sa ilalim ng notice, 558 million pesos pa rin ang inilaang pondo para sa proyekto. Kasama na rito ang bayarin para sa buwis at delivery cost. Ang mga interesadong lumahok sa proseso ay maaaring magsumite ng final offer hanggang November 4, 2015 sa punong tanggapan ng COMELEC sa Palacio del Gobernador sa Intramuros, Maynila. Kasama sa dapat na maisumite ang connectivity plan na maglalaman ng uri ng transmission na ikakabit sa mga polling center, canvassing center at sa lahat ng mga server, gayon din ang mungkahing transmission contingency plan sakaling magkaroon ng transmission failure sa alinmang polling o canvassing center. Rafi? Cecil, meron ba tayong impormasyon kung nagmahal ba yung serbisyo ng mga telcos o talagang sadyang mababa lang yung perang ibinadget nung simulan nito para dito sa transmittal, Cecil? Batay dun sa pakikipag-usap ng COMELEC, ayon kay Chairman Andres Bautista, nagtaka sila kasi bakit dalawang magkasunod na failure of bidding kasi walang nag-bid na mga service provider. So direct na silang nakipag-usap sa mga telcos at inalam magkano ba yung pondo na dapat o na kailangan para maisakatuparan itong election results transmission. Ang hinirit ng mga telcos ay doblehin yung halagang 558 million pesos. So mangangailangan ng COMELEC ng kabuang 1 bilyong piso para dito sa election results transmission service. Kasi kailangan daw Rafi na maglagay ng mga satellite lalo na doon sa mga liblib na lugar para mapahusay yung signal at matiyak na maitatransmit yung resulta ng mga boto. So Cecil, ibig sabihin karagdagang gastos ito at hindi ito na-factor in nung binadget yung transmittal, Cecil? Yeah, tama ka, Rafi. Kasi nagkaroon ng failure of bidding before, kung di ako nagkakamali, last week ng August or September, nagkaroon na ng dalawang failure of bidding. So posibleng hindi ito kasama doon sa mga naikonsidera dahil hindi naman inakala ng COMELEC na magkakaroon ng dalawang magkasunod na failure of bidding para sa election transmission results. Okay, maraming salamat Cecil Villarosa ng Super Radio DZBB.